Ano daw yung gamot na pwedeng ibigay sa ating mga alaga para tumaba at lumakas sa rondahan. Kamusta kayo mga kalapatids? Welcome back dito sa ating tambayan Chocobolo TV. Samahan niyo ako, konting update tayo dito sa ating mga alaga. Ayan, nandito lahat ng ating mga ibon dahil pinaliguan natin sila. Force bath ang ating ginawa para talagang masawata yung mga parasite na nasa kanilang mga balahibo. Kasi nung mga nakaraan, papansin ko may mga pangilan-ngilan na lisa yung ating mga alaga. Palagay ko nakukuha nila to dun sa mga ibon na nakakasalamuha nila sa labas pagka pinaparonda natin sila at dumadapo sila dun sa paboritong dapuan nila. Yun, nakikitambay sila dun minsan. Kaya ayan, pinaliguan na natin sila. At habang nagpapaligo ako kanina, napansin ko karamihan sa ating mga alaga ay naglulugod, o halos lahat talaga sila naglulugod sa pagkakataong ito. Tama-tama yan mga kalapatids dahil magre-resume na tayo sa paglilipad sa ating mga ibon. So ang gagawin ko na lang siguro ay pipiliin ko kung sino yung mga ililipad natin. Alright, samantala ito, may naririnig kayong iyak ng iyak. Ayan, binilad ko yung ating mga alaga. Ayan, yung mga inakay natin. Nung mga nakaraan, hindi ako nag-aakyat dito sa ating flyer slope. Ang dumi ng kanilang pugaran. Kaya ayan, medyo pinaliguan ko din at binilad ko. Hindi advisable yun mga kalapatids, kaya lang medyo naasiwa ako sa kulay nila eh. Talagang naliligo sila ng dumi. Alam nyo naman, dumidikit na sa kanila yung mga dumi. Kaya ang ginawa ko ay tiniyak ko na yung pinampaligo kong tubig sa kanila ay medyo maligamgam, hindi yung sobrang lamig. Alright, at ganun din, sinigurado ko na mabibilad ko agad sila sa araw. Hindi ko gagawin yon kapag makulimlim kasi hindi matutuyo yan. Giginawin yung ating mga alaga. Eh ngayon, tingnan nyo, tuyo na sila. Kaya lang gutom na. Okay? So, tama-tama yan mga kalapatids na malapit na silang matuyo at nakabilad sila sa araw ngayon. Sigurado mamaya, uhaw na yung mga yan. Kaya sasamantalahin ko na rin yung pagkakataon na purgahin yung ating mga alaga. Water soluble uli yung ating ginamit para mabilisan na kasi medyo marami na yan mga kalapatids. Sinama na rin natin yung ating mga breeders. Mapapansin niyo walang ibon-ibon dito. So dito lang yung dalawang ibon natin na nagsusubo, exempted sila. Hiwala yung gagawin kong pagpupurga uli sa kanila. Obvious naman ng rason mga kalapatids, ayaw nating maipasa nila yung gamot doon sa mga inakay na sinusubuan nila. Samantala, balik tayo dito mga kalapatids. Mukhang hingal na yung ating mga alaga at gutom na tong mga to. So ibabalik na natin sa kanilang mga magulang. Ayan mga kalapatids, binalik na natin sa kanilang mga magulang. Diyan na talaga matutuyo ng tuluyan yan. Alright, so dito maganda kasi nabababada natin sila ng patuka at walang sagabal or makikiagaw dun sa ating mga breeders. Speaking of breeders, may naalala akong tanong ng ating kalapatids. Ang tanong niya, bakit daw yung kanyang ibon ay matagal mangitlog. Yan, sa mga kanubi natin, nako, exciting yung part na yan. Pagka yung ibon mo ay mangingitlog, lalo na pagka first time mong magpaitlog. Yan, medyo talagang naiinip ka dahil inaantabayanan mo bawat sandali yung paglabas ng itlog. Kaya naiintindihan natin yung kalapatids na nagtatanong, baka naiinip. Anyway, meron na tayong videos na ginawa dyan. Marami na kung hindi ako nagkakamali. Pero ilalagay ko dyan yung isa sa mga ginawa natin kung bakit tumatagal o nadidelay yung paglabas ng itlog. Ano ba yung mga factors at mga iba pang impormasyon na dapat mong malaman ukol sa itlog ng kalapate. Ayan, ilalagay ko dyan yung thumbnail. Panoorin mo yung link niyan, nandyan sa ating description. At sa mga impormasyon na nandyan, dyan mo tignan kung saan nagkakaroon ng problema yung iyong alaga, kung bakit natatagalan yung paglabas ng itlog. Alright? So, sigit na rin natin yung isang katanungan ng ating kalapatids. Total, naalala na nating sumagot na ilang pang katanungan. So ang tanong ng ating kalapatids, ano daw yung gamot na pwedeng ibigay sa ating mga alaga para tumaba at lumakas sa rondahan. Okay, eto mga kalapatids, disclaimer lang bago ko sagutin. Ito'y base sa aking pananaw, karanasan at mga impormasyon din na natutunan sa mga mentors natin. Okay, so unahin muna natin dun sa para mabilis tumaba yung ibon. Okay, so pagka gusto mong tumaba yung ibon ay pakainin mo ng mayaman sa protina at fats. Yan. Tapos less workout, konting paronda, wag mo silang pupwersahin ng paronda. So mabilis tataba yung ibon mo pagka ganyan.
Pero gaya ng ating mga nakaraang pinag-usapan, kapag mataba ang ibon, mabigat, kadalasan yan tamad rumonda, o kung rumonda man hindi tatagal dahil mataba. Kung breeders yan na gusto mong patabain, walang problema. Pero kung pang ronda yan, gaya ng kasunod mong tanong, para tumagal sa rondahan, ang mapapayo ko sa iyo dapat i-maintain mo yung athletic type na katawan ng ibon. Hindi siya ganun kataba, hindi rin ganun kapayat. Ganito lang yan mga kalapatids na kanubi. Nakakita na kayo ng mga nagmamarathon na atleta? Mayroon bang nagmamarathon na mataba? Di ba wala, mga kalapatids? Ang mga matataba, nasa sumo wrestling yan. At yung malalaking katawan nandun sa mga iba bang sports na nangangailangan ng lakas at bigat ng katawan. Pero pagdating sa liparan o sa karerahan, pabilisan, kadalasan dyan yung mga atleta na lumalahok ay rip yung katawan, slim yung katawan, flexible, kasi yung agility nila dapat umangat yun ang umangat sa kanila. So ganun din sa ating mga ibon, kapag kaparondahin yung ibon mo or flyers yan, ba't mo patatabain ng husto? Pagka pinataba mo yan, magtatatambay lang yan at mabibigatan. Gustuhin man yan lumipad, kunyari inakayan, talagang palumpalo lumipad yung mga masisipag, gustuhin man nilang magtagal sa ere, pero dahil nga mabigat yung katawan, less buoyant yung ating mga alaga, magdadapo at magdadapo yan, mabilis pa hingalin. So i-maintain mo dun sa dalawa, timbangin mo. Kung gagawin mong breeders, walang problema, pero kung gagawin mong flyers, yan, i-maintain mo yung katawan, at syempre dapat nasa kondisyon, malusog yung iyong mga alaga. Wala yan sa gamot, mga kalapatids. Para sa akin to, para sa akin lang to, mga kalapatids. Wala yan sa gamot. Ang gamot ay para sa may sakit na ibon. Ngayon, kung ang tinutukoy mo yung supplement, vitamins and minerals na kailangan nila, okay, pwede mong ibigay yung kahit anong vitamins and minerals na pangkalapate. Alright? May mga pang poultry day, yung mga pang manok. Pwede yan. Yung mga electrolytes ngayon na nabibili, may mga kasama na yung mga multivitamins Pwede yan. Pero wag mong iasa dyan yung performance ng ibon mo. Yan lamang ay nakakatulong para mamalagi yung kondisyon, magandang kondisyon at kalusugan ng iyong alaga. Pero yung galing, yung talino, at yung bilis, yung tagal lumipad, wala yan sa gamot, mga kalapatids na kanubi. Minsan kasi baka naiisip nyo na kapag bumili ka ng gamot tapos binigay mo sa ibon mo, biglang instant gagaling na yung ibon mo. Nakakatulong yun sa performance nila, dahil nga kapag binigay natin yun, gumaganda yung kalusugan at kondisyon ng ating mga alaga. Pero yung pagtagal ng ronda, number 1 dyan, una, dapat malusog yung ibon mo. Yun nga, nasa magandang kondisyon ng pangangatawan. At the same time, sapat yung stamina at baga ng iyong alaga. Kasi paano tatagal yan sa ere kung hingalin yan? Paano mo naman palalakasin yung stamina? Ayun, regular ka magparonda, magpa low fly ka, pataasin mo yung low flying time nila dun sa lock mo. Sa una medyo ano pa yan, hindi tatagal yan kasi kumbaga hingalin pa. Parang tao lang din yan Pagka wala kang laro, wala kang exercise, nag-jogging ka o nag-basketball ka, sa una hihingalin ka, pero pag lagi-lagi mo nang ginagawa, ayan, tataas na yung stamina mo. Ganyan, bago mo isali sa liparan, sa malayo ang liparan, bago mo ito sa malayuan, tiyakin mo na sapat yung stamina niya. Halimbawa, kaya niyang lumipad ng 30 minutes sa low flying nang walang dapo-dapo, 30 minutes straight, nagre-ranging, dumadayo sa ibang lugar. Ayan, pwede yan. Then eventually unti-unti yan aangat ng aangat hanggang sa maging 1 oras. Okay? So pagka pinapa-exercise mo yung ating mga alaga, yun naman ang epekto naman nun, nagkakaroon sila ng muscle at umi-slim yung katawan nila. Papayat ng papayat yung ating mga alaga. Para solusyonan yon, siyempre bibigyan mo ng sapat na patuka. Huwag mong i-overfeed, dahil pag in-overfeed mo naman yan ay tataba naman yan. So timbangin mo lang. Yun, mga kalapatid. Sana nakakuha ng idea yung ating kalapatids na nagtatanong. Okay, so lalagay ko na to sila dito sa ating flyers loft. Tapos yung mga breeders na hindi kasali sa flyers loft, ibabalik ko na dun sa dating setup para mapatukanan natin yung ating mga alaga. Alright mga kalapatids, ito na yung ating mga breeders. Binalik na natin dyan sa kanilang pwesto. Ganun din yung dalawang ibon natin na naririto. Ayan, nakaredy na rin yung patukaan nila. Samantala, ito naman yung ating mga alaga na naririto. Parondahin natin dito sa ating flyers loft. Ayan, nag-preen or preening ang ginagawa nila sa kanilang mga balahibo. Kumbaga,
ano na lang yan, inaayos na nila yung kanilang mga balahibo dahil nga pinaliguan na natin sila. So magpapatuka na tayo mga kalapatis at magpapainom na tayo ng ating pampurga. So yun muna ang update mga kalapatid dito sa ating munting tambayan. Maraming salamat sa inyong pagtutok, pakikitambay at pakikipagkwentuhan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan. Nakapupulutan ng mga ideya at kaalaman. Huwag kalimutan mag-like, comment, share. Kung nagustuhan mo ang video ito, suportahan ng ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatid? Kita tayo sa mga susunod. Hanggang sa muli. Paalam!